Welcome sa ating Bible study para sa ating mga youth. At ngayon ay mag-start na tayo sa ating mga pag-aawitan bilang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Awitin natin itong Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Puri ng Diyos sa ating inawit at ngayon sa ating opening prayer, marahil kausapin natin si Brother Haven na pangunahan tayo sa isang panalangin. Brother Haven, maaari mo ba kaming pangunahan sa prayer?
Okay, nag-chat si Brother Haven. Actually, dito rin sa amin ay may kaingayan kaya humihingi din ako ng paumanhin kung minsan yung aking background ay medyo may ingay. Pero marahil tayo ay manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po sa maghapon na pangunguna at paggabay at pag-iingat po sa amin. Lalo tigit po sa oras pong ito na magtipon po kami upang aming pong mapag-aralan, mapagbulayan ang inyong pong mga salita. Ama, patuloy po kami humingi ng patnubay po, lalong-lalo na sa inyong pong anak na gagamitin sa pagbubulay po ng inyong pong mga salita. At ganoon din po, sa bawat isa po sa amin, ingatan niyo po at patnubayan habang kami po ay nakikinig sa aming mga tahanan. Hingin din po namin ang katahimikan sa aming paligid at magandang internet connection po. Ama, kami din po ay nagpapasiyasat sa aming pong mga kasalanan, mga puso't isipan, naway linisin niyo po at dilisayan kami nang sa gayon ay maging karapat-dapat po kami sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras po ito at ito po'y samot iling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, marahil ay minsan pa tayong umawit bago tayo mag-umpisa sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Awitin natin, Ako ay iyo, O Panginoon. Ako ay iyo, pinig mo'y dinig, badya sa aking pag-ibig. Kaya't matindi kong nais na sa iyo ilapit mo ako, O Jesus, sa kinamatyan mo, Diyos. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong lumalo. Pagkabanalin sa paglilingkod nang ako ay magusto ng matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo, Diyos.
purihin ng Diyos sa ating mga inawit at ngayon ay mag-umpisa na tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Tawagin natin si Brother Norman para sa ating devotional. Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo'y tunay na pinagpala ng Diyos sa patuloy na pagkakataon na Kanyang ipinagkakalob sa atin na sa pamamagitan ng online ay tayo ay nakapagpatuloy ng may kalayaan sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. At para sa ating teksto na pagbabatayan ng ating pagbubulay, ay makipagbukas kayo sa akin dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Marahil ay ito ay isang pamilyar na talata sa atin, lalo na kung binibigyan din dito ang katayuan ni Timoteo bilang isang kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. At bago tayo magpatuloy sa pagbubulay ng salita ng Diyos, tayo muna ay muling manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong oras, kakataon po na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Ito'y biyaya po sa amin sapagkat patuloy po na kayo po ay naglalaan po ng oras po sa amin upang bigyan po ng pagpapahalaga po ang inyong pong mga salita. At sa oras po na ito ay dalangin po namin na pangunahan niyo po kami at nabayan niyo po ang aming pong mga puso at kaisipan at patuloy nawa ay gabayin niyo po kami sa kanya-kanyang tahanan po ng bawat isa po sa amin at maging sa mga kapatid, mga kabataan din po na hindi po namin nakapiling po sa oras po na ito ay patuloy na ingatan niyo po sila. Maraming salamat po Ama at sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito at ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. At dito sa ating pagbubulayan sa gabing ito, makikita natin kung paanong si Timoteo ay sinulatan ni Apostol Pablo bilang isang kabataan na naglilingkod na sa Panginoon. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyano na ang kanyang ama ay isang Griego at ang kanyang ina naman ay isang Hudyo. Ngunit makikita natin dito sa maikling background ng ating pag-aaral na si Timoteo ay isang mananampalataya at kung paanong sa kanyang pagiging kabataan ay naranasan niya ang pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon at makabahagi sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan bilang katuwang ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At nais ko na bigyang diin din sa ating pagbubulay ngayon. Marahil sinasabi ng ilang mga Bible scholars na sa panahon na ito, si Timoteo ay nasa around 30 to 35 years old. Bagamat hindi katulad ng ilan sa mga kabataan natin ngayon, ngunit bahagi pa rin siya ng tinatawag na age ng youth. Dito, pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo na maging example sa mga believers, actually hindi lang sa mga believers din, bilang mga mananampalataya, maging magandang example din sa mga unbelievers din upang sila rin ay sa pamamagitan ng pamumuhay natin
sa pananalita natin, sa pananampalataya, sa kalinisan, ay sila rin ay makilala din at tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. Pero dito, makikita natin na nais ko lang din bigyan ng pansin at pagbubulay din at ilang mga katangian din ni Timoteo bilang bahagi ng ating pagbubulay at mai-connect natin dito sa pagiging uliran sa mga nagsisisampalataya. Unang-una, ang pangunahin o parang sabihin na nating paunang halimbawa na maaari nating makita kay Timoteo ay isa siyang tunay na mananampalataya. Sapagkat dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, kung paanong sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa kanyang lola, no, ay mula sa kanyang mother at sa kanyang grandmother, sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay namalagi. At ito rin ay makikita natin na meron si Timoteo. Dito sa verse 5, sabi dito, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo. Genuine faith. At itong faith na ito is nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pananampalatayang nakasentro sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, sa ganoong pananampalataya lamang tunay na ang sang makasalanan ay makasumpong ng tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin dito ang halimbawa na present kaagad kay Timoteo, ang tunay na pananampalataya. Sapagkat yung mga nabasa natin kanina ay maaring at hindi siya magiging mabuting halimbawa ng pamumuhay sa pananalita, sa pag-ibig, hanggat hindi siya tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ganun din tayo. Hindi natin maaring maipamuhay ang isang pamumuhay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos, ang mga pananalita na karapat-dapat sa paningin ng Diyos, at maging sa mga bagay na nabanggit doon sa nais na makita doon sa ating pinagbulayan kanina, hanggat ang isang makasalanan ay hindi nagpasya na sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon Hesus, hanggat wala ang tunay na pananampalataya at hindi yung pakunwari na makikita natin dito na ito ay naging sandigan din nung narinig kasi ni Timoteo sa pangangaral ng kanyang lelang, ng kanyang mother, no, na naituro, narinig niya, no, naituro ang mabuting balita ng kaligtasan, na grounded siya sa scripture, at makikita natin na dito ay binigyan din pansin na ito'y pinanggalingan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa kanyang grandmother, sa kanyang mother, at sabi dito, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. At marahil ay inaaralan siya, binabasahan siya, at tunay na narinig ni Timoteo sa kanyang family, sa kanyang mother, ang pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa atin din, nung ating marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, doon sumilang ang pananampalataya.
Sapagkat sabi dun sa Roma 10:17, sa pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. At marahil sa kwento ng bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano, narinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. At sa pakikinig ng tungkol sa ating Panginoong Hesus, dun sumibol ang pananampalataya. Sabi dito sa English, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya napakalaga na sa atin din, tunay na laging umuusbong ang pananampalataya na nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos, lalo tigit tungkol sa ating Panginoong Hesus. At nais ko din bigyan ng pansin, kasi doon sa ating binasa, kung babalikan lang natin, doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, upang siya ay tunay na maging halimbawa, ito yung mga naging makikita natin na nakitaan kay Timoteo. Chapter 4 verse 12. Makikita natin na kinakitaan kay Timoteo upang maging siyang isang mabuting halimbawa sa mga believers. Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Sapagkat upang maging magandang halimbawa sa pananalita, sa pananampalataya, sa kalinisan, ito yung naging sekreto din ni Timoteo. Sabi dito sa verse 14, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mula niyang tinanggap ni Timoteo ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang tunay na pananampalataya ito na umusbong, ay nagkaroon siya ng desire. Kaya sabi doon sa unang Pedro 2:2, alam ko yung desire the sincere flesh, yung pagka-uhaw sa salita ng Diyos. At makikita natin dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, si Timoteo ay naging grounded sa scripture na tunay na pinagmumulan ng karunungan, at iyon ang kanyang nagagamit upang makapamuhay ng naayon sa kalooban at salita ng Diyos. Kaya upang maging magandang halimbawa siya, ay makikita natin dito na nagkaroon siya ng kagalakan sa mga salita ng Diyos. At mula sa pagkasanggol ay nung siya ay sumampalataya sa Panginoon, no? Nagkaroon siya ng kagalakan na alamin ang salita ng Diyos, no? At ito ay naging pamantayan sa kanyang pananalita, sa kanyang pamumuhay, at sa ating din mga Kristiyano na mga mananampalataya. Upang tayo ay maging katulad ng ating pinagbubulayan ngayon, ang mga bagay na maging example tayo sa pananalita, ganoon din sa pamumuhay, ay pinagmumulan ng mga salita ng Diyos. Laging nagiging batayan sa isang pamumuhay ng isang Kristiyano ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga dun sa Psalms chapter, kung di ako nagkakamali, 119 verses 105, verse 105. Sabi doon is, thy word is a lamp unto my feet. 119:105.
Tingnan ko lang po. Ayan po. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang ibig sabihin, ito yung naging pamantayan natin sa pamumuhay. Ang salita ng Diyos. At ito rin ang nakita kay Timoteo. Naging grounded siya sa scripture. Upang anuman ang kanyang sabihin ay maging mabiyaya sa lahat ng mga makakarinig. Sabi nga dun sa Efeso chapter 4 verse 29, bilang mga tumanggap kay Jesus, meron na tayong bagong buhay sa ating Panginoong Jesus. At isa sa mga kinakikitaan ng isang Kristiyano ng bagong buhay na ito, itong nasa Efeso chapter 4 verse 29. Mari patulong ako kay Brother Brian. Ayan. Efeso chapter 4 verse 29. At ang chapter na ito ay nakapatungkol dun sa bagong buhay na kay Kristo. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at ating sariling tagapagligtas, ito yung mga bagay na kaakibat ng isang buhay na kay Kristo. Dito sa verse 29, sabi dito, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Hindi lamang marahil dun sa mga believers upang makapag-encourage ito, magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon at malid sila sa tamang katuruan, ganun din sa mga unbeliever. Sa pamamagitan natin, sa pananalita natin, ay maaring na magliwanag ang ebanghelyo at sila rin ay sumampalataya doon sa mensahe ng gospel. Naalala ko tuloy yung isang kapatid, isang din hamon din, lalo na ngayong pasukan, na itago na lamang po natin sa pangalang Brother John. Po, naalala ko lang po ang naging patotoo ni Brother John po noon. Nung siya ay nag-aaral din. Nung una ay ang pagkakaalam ko sa naging istorya niya nung siya ay nag-aaral, hindi siya nakilala agad na isang Kristiyano. Pero nung next alam ko ng year na noon ng kanyang pagpasok, agad na siyang nagpakilala na isa siyang Kristiyano. At isang isang malaking pagkakataon yun upang maipakilala natin si Jesus sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan, at lalo na ngayon ay magpapasukan na halos next week, Monday. No, halos yun yung start ng school year. Napakahalagang bagay na makita sa atin na isa tayong Kristiyano at ipinakikilala natin si Jesus sa ating mga kaklase. At sa ating pagbubulay ngayon, makikita natin kung paano tayo ay nagiging mabiyaya ang ating pananalita kapag ka ipinapangaral natin. Nagiging bahagi ng ating pakikipag-usap, pakikipagtalastasan, lalo na sa mga unbeliever, ang mabuting balita ng kaligtasan. Lagi natin nadadala ang mabuting balita ng kaligtasan. Saan man tayo magpunta, lalo na dito sa mga kabataan na patuloy na nag-aaral, ito ay nagiging mabiyaya sapagkat kung marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan at ito'y kanilang paniwalaan, sabi nga dun sa Roma 1:16, ang mabuting balita ang siyang kapangyarihan ng Diyos, no, sa bawat sumasampalataya upang sila rin ay maligtas. Nakatulad natin nung ating marinig at ito'y sampalatayaan ang mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay doon sa krus, siya'y inilibing at muling nabuhay upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay
bigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkalooban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayun yung ebanghelyo, ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. At kung iyon ay paniniwalaan nila, ay sila ay makasusumpungan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dito makikita natin kung paanong napakahalaga kahit sa mga pananalita natin ay maging mabiyaya kung ito ay nakatutulong una sa ating mga kapwa mananampalataya, makakapag-encourage at malilid natin sa tunay na katotohanan. At ito naman ay nagmumula sa mga salita ng Diyos. At dun naman sa mga unbeliever, kung makikita mismo sa atin, no, sa ating pananalita, na i-share natin ng gospel, at ganun din nakikita sa atin yung Christ-likeness na iba. Yung buhay ay nakikita nila si Kristo sa atin. Malaking bagay din yun. Naalala ko din yung sa mga panghuling bahagi ng Teaching Children's Seminar, yung Christ-like character and behavior, nagiging paraan din yun ng Panginoon upang mailapit ang mga bata sa Panginoon. Sabihin, tawag dito, nagiging paraan yun, no? Dahil nakikita nila yung Christ-likeness, sa atin din, nakikita nila na iba talaga ang buhay na kay Kristo. Maaari silang ma-curious at magtanong saan nanggagaling, paano nangyayari yan. At maaari din na makapag-testimony na ito ay dahil sa Panginoon na bumago sa buhay natin, at tayo ay hindi natin kayang baguhin ang ating buhay dahil lamang sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Doon ay nagiging mabuting halimbawa. At makikita natin din, una, nais ko lang bigyang pansin, una, magiging mabuting halimbawa sa pananalita. Balikan lang natin din sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Una, nandoon kay Timoteo ang tunay na pananampalataya. Pangalawa, ay makikita natin na grounded siya, well-grounded siya sa Scripture. Andoon yung kagalakan, simula nang naging babe in Christ siya, nung tinanggap niya si Jesus, nagkaroon na ng pagkauhaw sa salita ng Diyos hanggang nagpatuloy, no, sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo ay manatili ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. At dun lamang natin masasabi na maaari tayo maging mabuting halimbawa sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Marahil dito sa bahagi dun sa kalinisan, yung pamumuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos, ay isama ko lang po itong Psalms chapter 119 verse 9. Baka makalimutan ko, ibali isang magandang supporting verse din po itong sa Psalms chapter 119 verse 9. Sabi dito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, wherewithal shall a young man cleanse his way. Sabi dito, may sagot agad sa pagdinig doon ayon sa iyong salita, by taking heed thereto according to thy word. Ang nais ko lang na bigyang pansin dito, sa salita ng Diyos, tayo ay makapamumuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos. Makikita natin ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin at makikita natin ang pamumuhay talaga na nakalulugod sa harapan ng Diyos. At ano pa yung maaari natin makita kay Timoteo? Naging mabuting halimbawa. Bagamat siya ay kabataan, nakita natin yung respeto sa kanya ng mga kapwa na mananampalataya. Dito, tingnan natin dito sa Acts chapter 16 verse 1 to 12. Bagamat siya'y
binata, nasa kabinataan siya, pero siya ay respected ng fellow believer. At ito ay pinatotohanan dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16 verse 1, nung si Apostol Pablo ay dumating sa Derbe at sa Listra, bagamat sina Bernabe at si John Mark ay pumunta sa ibang lugar, at ito naman sina Apostol Pablo ay dumating dito sa Derbe at sa Listra, at naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudyang sumasampalataya, datapwat Griego ang kanyang ama. Siya'y may mabuting patutuo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. So which was well reported or respected by brethren that were at Listra and Iconium. At dito rin, doon sa Philippians chapter 2 verse 20, sa kanyang nakita din ni Apostol Pablo ang kapakumbabaan, at yun kasi yung Christ-likeness din, yung kapakumbabaan, no? Nakita yung unselfish na paglilingkod. At sa atin din sa mga mananampalataya, ay hamon din sa atin itong nakita din ni Apostol Pablo. Dito sa verse 20, sabi dito, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi lang ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama ay gayong paglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Marahil tignan natin yung nasa verse 19. Nabanggit, ang tinutukoy dito ay si Timoteo. Itaas lang po natin ng kaunti. Other braille. Ayan, verse 19. Datapwat inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng iyong kalagayan. At dito sa verse 20, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, for all seek their own. Andun yung unselfish. Pero tingnan natin kung anong anong nakita ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa verse 22, sabi dito, ngunit nalalaman ninyo pagkasubok sa kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayong naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. At nakita naman natin na si Timoteo ay malaking bagay din kay Apostol Pablo sa kanyang naging mga missionary journey. Naging katuwang sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. At tayo rin, isang hamon din na sa atin din pagnanais na makabahagi sa Ebanghelyo, napakahalaga na hindi yung self-centered. Sapagkat dito sa verse 21, sabi dito, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Sabihin, mga self-centered, mga selfish desire. Kasi sa Panginoon, kasama katulad ng naging patutuo ni Apostol Pablo, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang Panginoon na. Sabihin, whatever we do, whether we eat or drink, we do it for the glory of God. Hindi self-glory, hindi. For the glory of God. Upang mapapurihan ang Panginoon. Nakita natin dito yung magandang halimbawa din na ipinakita ni Timoteo doon sa bagay na ito.
na hindi niya tinignan ng kanyang sarili, kundi ang sentro ng kanyang pagsisikap sa kanyang pamumuhay ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. At dito rin makikita natin sa bahagi din na maaari din natin makita kay Timoteo kung paanong dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, kung paanong sa lahat ng pagkakataon nga ay ipinangaral ang ebanghelyo. Siguro ito ay supporting verse kanina doon, yun sa maging halimbawa sa pananalita, sa pamumuhay, na ipinapangaral yung salita. Magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Naalala ko yung kung hindi ako nagkakamali, sa Colossians din yun, yung magiging mabiyaya ang pananalita na may magkalasang asin, ayun yung preservation of truth, yung katotohanan. At ang katotohanan na sinasabi ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi dun sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through by me. Kaya nga, sa isang makasalanan, wala pa sa Panginoon na naghahanap ng katotohanan, huwag siyang tumingin. Huwag siyang tumingin sa mga relihiyon o anumang bagay upang makita niya ang katotohanan. Tumingin siya, lumapit siya sa Panginoong Hesus, sapagkat ang Panginoong Hesus ang katotohanan. At siya ang tunay na magpapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Sabi nga doon, the truth shall set you free. At ang truth doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tunay na tayo ay maliligtas sa parusa ng kasalanan at makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dito, sa ating pinagbubulayan, paano makakapangaral ng salita? Paano niya maisasawata? Paano makapangangaral ng may buong pagtuturo kung hindi nagbabasa ng Biblia ang isang mananampalataya? Kaya dito sa ating naging maikling pagbubulay ay makikita natin, kung babalik lang natin itong ating naging teksto sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Isang hamon sa atin, hindi lang para sa mga kabataan, kundi sa bawat mananampalatayang Kristiyano, na sa lahat ng pagkakataon ay ito, maging mabuting halimbawa. Sa anong aspeto? Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig sa Diyos, yun yung agape love, yung pag-ibig sa mga kapatid, yung mga wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Pagiging mabuting halimbawa sa pananampalataya, andoon yung nakikita sa atin ng tunay na pananampalataya. At pagiging mabuting halimbawa sa kalinisan, sa pamumuhay ng may kabanalan na hindi na naggugustuhan yung mga bagay na masama na kasalanan, sapagkat ang isang tunay na mananampalataya ay andoon yung pagkagusto niya na sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi na natutuwa sa paggawa ng kasalanan. At iyon ay hindi natin magagawa sa ating mga sarili. Ito ay sa patnubay, kung ang bawat isa sa atin ay marunong na magpasakop sa Panginoon, sa patnubay ng banal na Espiritu at sa mga salita din ng Diyos. At ilamang sa ngayon sa ating pagbubulay, tayo ay muling manalangin. Ama naming Diyos na banal,
dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyayang mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Tunay na nagbigay ng kalakasan po sa amin, sa amin pong espiritual po. At lubos na nagbigay po sa amin ng hamon upang patuloy po na makapamuhay po ng naayon po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po sa amin pong napag-aralan at nawa ay masumpungan niyo po kami na katulad po ni Timoteo ay naging mabuting halimbawa din po siya sa kanya pong pananalita, sa kanya pong pananampalataya, sa kanya pong pamumuhay, sa pag-ibig, sa kalinisan. At patuloy po na tulungan niyo po kami upang makita niyo po sa mga ganito pong kaparaanan na magkaroon po ng laging kagalakan ng panahon, ng pagkakataon po na saliksikin ang inyo pong mga salita, huwag mahiwalay po, at ito aming pagbulayan po sa araw at sa gabi, upang nang sa gayon ay sa amin din pong pamumuhay ay lagi po naming nakikita po inyo pong kalooban, at ito po ay nawa ay tulungan niyo po kaming masunod po namin, at ganoon din po ay makabahagi po kami sa pangangaral po ng ebanghelyo, at ganoon din po sa makapahayag po kami sa inyo pong kabutihan na naayon po sa inyo pong mga salita. Patnubayan niyo po ang bawat isa po sa amin, patnubayan niyo po at pangunahan po ang mga natitirang oras po ng aming pong pagtitipon online. At ang lahat pong ito ay aming pong sinasamo dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihan ng Diyos sa ating mga napagbulayan na kanyang mga salita, at maraming salamat din sa kapatid. At ngayon ay dahil tayo nasa Bible study, marahil ay kung meron tayong katanungan or kung meron tayong um, karagdagan o kaya naman ay testimony na mga karanasan din natin na related sa ating napagbulayan, ay open na tayo. Pwede nating buksan ang ating mic, o kaya at kasama no ng ating mga camera, tayo ay malaya na makapagsalita. Marahil lang ay para hindi tayo magsabay-sabay or maganda magtaas ng kamay yung mga may gustong sabihin, at tatawagin ko para mas maging maayos ang ating pagtatalakayan sa mga katanungan o kaya mga testimony at mga karagdagan. Sige po, open na po tayo sa ating pong question or karagdagan or testimony. Okay, wala ba tayong katanungan? O kaya karagdagan sa mga kapatid? O kaya mga kaunting karanasan or patotoo na nakaka-relate dito sa ating napagbulayan. Sige po, last call po.
Okay, sige po. Siguro ang silence po natin ito ay tanda na, nawa naging malinaw ang ating napagbulayan. At ngayon sa ating closing prayer, hingin naman natin kay Brother Bryle na pangunahan tayo sa isang panalangin. Brother Bryle, puwede mo ba kaming mapangunahan sa panalangin? Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po para sa gabi na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral po ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa lahat ng nakadalo po ngayon sa online Youth Bible Study. At salamat rin po sa inyong mga ginamit upang makapagturo ng inyong mga salita. Maraming salamat po at sana po ay gabayan niyo po kami sa aming araw-araw na pamumuhay at maisapuso po namin ang inyong mga salita po. Maraming salamat po at sana rin po ay tulungan niyo po kami na maging katulad niyo po na lumakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon po. Maraming salamat po at sana rin po ay samahan niyo rin po ang mga wala po rito sa pagtitipon na ito at protektahan niyo po sila mula sa mga kapahamakan na pwedeng mangyari sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening and God bless sa bawat isa. God bless. Good evening. God bless ulit.